I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayun, mayroon tayong upload videos, updates. Ito po ay courtesy po ng ABS-CBN, of course. Sabi po dito mga bes nakikita nyo kung ano yan? Yan mga damit, clothes, t-shirts. Oh my goodness. Pati ba naman niya, inismuggle pa. Grabe kayo ha. I think guys, ito mga jokay-jokay ito Kaya ayaw nyo talaga magbayad ng tax. Naku po. Laganap talaga ang jokay-jokay mga kababayan, lalo na po sa TikTok. Totoo po yan. Karamihan sa TikTok, jokay-jokay ang binibenta. Sabi po dito, the Bureau of Customs size 482 million worth of counterfeit clothes. The clothes were tagged as a branded. Oh, akala ko jokay-jokay, hindi pala. Mga mga Nike, yan. Branded and supposedly to be sold this holiday season. Nakaw, logi negosyo mga kababayan. Logi negosyo yan. MGOs, 482 million. Wala kayo talaga kawala. Ibahin yung Marcos administration, hindi kayo makapuslit. Nga ka ngayon. Ay, nako, ipamigay na lang yan. Pamasko na lang yan sa mga mahihirap. Sa totoo lang, no? Ipamigay na lang din yan sa ating mga kasundaluan para may damit sila. Sa mga mamamayang, yes, yung mga sa mga sandatahang lakas, ipamigay nyo na lang yan. Dito sa mga mahihirap, yung talagang nangangailangan nating mga kababayan. Para pang Christmas nila. Di ba? Nako, ang dami yan, bes, 480 million. 82 million. Ito pa yung mga highlights. MGOs. Container pala ito, mga kababayan. Ayan, wow. Ayan, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino NOFW. Ayan, mga bes, Nako. Magaganda yung mga kulay, mga bes. Wow. Woohoo. Ay, nako. Dapat yan, Mr. President. Ipangregalo nyo na lang yan po sa mamamayang Pilipino. Yung mga pumupunta dyan sa Ay, guys, speaking of Pasko, malapit na, no? Mag-open na naman ang Malacanang. Mula December 1 hanggang December... Tama ba ako? Hanggang December 24 ba? Wow! Open na naman ang Malacanang, mga bes. Sa mga chikiting, mga laruan, mga puto-bungbong, ayan. Gora na kayo. Yung mga malalapit dyan, hintayin nyo lang, malapit na. Ayan, dami. Ay, nako. Pag walang papilis ito, yung mga kaukulang dokumento, natural. Kukumpiska ng gobyerno yan. Ipamimigay na lang sa mga mahihirap. Di ba? Social. Wow! Mga branded pa kamo, wow! Sana all. Di ba? Logi negosyo. Ito, basahin pa natin yung iba, okay? Shipment which arrived at the Port of Manila in August 2025 originated from Bangladesh. Wow! Nako! Ano ba yan? From Bangladesh. Di ba? Logi negosyo, mga Bangladesin. Diba? To evade the BOC profiling system. These were transshipped to Singapore before being forwarded to Manila. What? The containers were flagged or examination following intelligence report indicating possible misdeclaration and suspected intellectual property rights, IPR, enforcement during a 100% physical inspection conducted on October 9, 2025. Custom authorities confirmed that his shipment contained the 1,287 boxes of the counterfeit branded apparel misdeclared as such. Its item was estimated to have a market value of 2,500 amounting to a total of 482 million and 625,000. Ayan ang sinasabi ko. Ito yung mga branded, guys.
An inspection of the size good was held on October 30, 2025, led by the Assistant Commissioner Attorney Vincent Philipco Maronella, together with the Custom Intelligence and Investigation Services. Ayan, mga besa. Oh. See? Wow. Wow. Ayan, tuloy. A warrant seizure and detention has been issued on October 28, 2025 for violation of Section 118, prohibited importation and exportation in relation of to Section 1113 and 1401 of the Custom Modernization and Tariff Act, CMTA, and Republic Act Number 8293 or the Intellectual Property Code of the Philippines. The shipments are now subjected to condemnation, and the Bureau is pursuing the filing of criminal charges against the parties involved. O ano na. O mahaba yan guys ha. O yan, tuloy. O edi wow. Tingnan nga natin ito. Wow, social. Ang ganda ng shirt. Akin na lang. 'Di ba, mga best? Wow. Nako guys ha, magkano yung amount yung bawat isa? 2,500. Aba, may pagka-branded. Branded nga. Eh, diba? Ang dami yan, mga best, ha? 280 plus na boxes. Wow, sosyalin. Hindi lang yan, mga kababayan, ha? 4 days ago, Senator Pangilinan joined BOC and crackdown of 12.96 million declared agri-product at MICP. Agay, acting on President Ferdinand Marcos Jr. directive to intensify effort against agricultural smuggling and safeguard food safety. The Bureau of Customs, BOC, intercepted 2 40-foot container shipment at Manila International Container Port. I am found that content misdeclared frozen chicken breast and fish bowl from China again. What? Eh, nung nakaraan yung upload natin, puro carrots. Eto na naman. Logi negosyo. Lugi negosyo, shikwa, mga beshwa. The shipment were declared to contain 5,300 cartons of fish bowl, but were later discovered to hold sacks of frozen chicken breast, were an estimated to value of 12.92 million. Nung nakaraan, carrots na naman, galing China. Oh, di ba? Ayan, following derogatory information received by the BOC, pre-legitimate control orders were issued on August 29, 2025 for the possible violation of Section 117 regulated importation and exportation in relation to Section 1113 property subjected to seizure and forfeiture of the Custom Modernization and Tariff Act, CMTA. Guys, and joint examination conducted on September 29, 2025 revealed that out of 5,300 cartons declared on fish bowl, only 240 cartons actually contain the declared goods, while the rest were filled with sacks of frozen chicken breast. Woo! O yan, galing China guys ah. O, mahaba ito. Maiksi lang ang basahin natin. O yan, tingnan natin yung mga highlights, okay? O ayan o, kasama si Senator Pangilinan, mga bes. Wow! Ito pa. Oh, ayan oh. Grabe. Ay, naku, dami. Chicken breast. Alam niyo mga kababayan, wala akong tiwala sa mga produkto galing sa bansa na yan. Oo, kasi mayroon akong nabasa doon. Yung isang, yung isang prutas, ini-injectionan nila. Yung bang in-inject nila ba? Para mukhang bago. Naku, di ba nakakaano yun? Delikado yun. Ayan o, kasama si Kiko Pangilinan, si Senator Kiko in inspection. O, yung mga chicken breast and fish balls. Ayan. Wow. Woo! Pamigay nyo na lang yan. Oh, madami. Pero guys, bago naman ibigay yan, dadaan po yan sa quality control kung yan ay safe na kakainin o di kayo naloka. Oh, anong masasabi nyo ngayon sa Marcos administration? Hindi kayo kawala. Ay ka nga, hindi kayo pwedeng makapasok sa Pilipinas. Gwardyado, oy. Siguro mga kababayan I think kung panahon pa ng ng mga ni Poncio Pilato,
Ay, sigurado pasok yan. Ito yan ang pinakaingatan natin, mga bes. Kawawa yung mga magsasaka. Pag yung mga nakaupo sa Malacanang, dutae pa rin. Naku po, lahat yan. Sigurado pasok yan. Oo, babalik na naman tayo sa tae. Maniwala kayo. Oo. Kaya nga, sikapin natin na wag makabalik ang mga yan. Kasi ito inaayos na ni Pangulong Marcos Jr. Naglilinis po siya. Tapos wag natin hayaan na mababalik tayo sa dating gawi. O, tulad yung mga produkto na yan. Pag yan nakaupo si Garutay, siguradong pasok yan. Galing China yan pro-China yung mga yan O, wag natin hayaan na pro-China uupo sa Malacanang. Hindi tayo papayag, mga kababayan. Kailangan pure Pilipino ang upo, hindi pro-pro. O, di ba? Kawawa ang negosyo ng mga mamayang Pilipino. O, wag tayo magpaalipin sa mga demonyo. So, yun guys ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye bye bye. Bagus. God bless.